Sa kasalukuyan, itong TNT Tropang Giga ay tinatawag nating umaarangkada na pagkatapos nilang talunin itong Blackwater Bossing. Nagkaroon nga lang ng injury itong si Mike Nieto at sinabi ni Coach Jot Reyes na hindi pa sigurado kung makapaglalaro si Jordan Heading dito sa darating na linggo kontra do sa mabigat na laban nila kontra Barangay Ginebra. Pero ganun pa man, ang good news dito mukhang itong TNT Tropang Giga ayon dun sa mga reports na lumalabas ay naunahan itong SMC sa pag-secure ng serbisyo nitong si Darren Mayo. Base doon sa mga report, siguro naman alam nyo na yung lumalabas sa social media na maraming mga teams ang gustong makakuha dito kay Mayo dahil siya ay isang 6'8 point guard. So mukhang ang mangyayari nga ay ito'y naunahan na itong TNT Tropang Giga at ibig sabihin itong TNT ngayon ang malamang pipirma ng kontrata o dito maglalaro itong si Darren Mayo. Malaking bagay yan syempre para dito sa katropa dahil alam naman natin na naghahanap sila ng isang point guard kaya nga nila kinuha to si Jordan Heading. So ibig sabihin nito magiging maganda to para dito sa TNT Tropang Giga kung sakasakali nga na ito'y matuloy at alam naman natin na 6'8 itong si Mayo kaya yan talagang hinahanap ng mga teams ngayon yung matatangkad na mga point guards na pwedeng maglaro ng iba't ibang positions kaya nga sa tingin ng karamihan malaking bagay kung ito'y mapupunta sa katropa. Siyempre ito si Darren Mayo inaasahan ng marami na magiging isa to sa mga top overall pick sa darating na draft. At yan ang dahilan kung bakit sinisecure ngayon ng TNT yung draft pick ng Blackwater. Dahil yun ang paraan para makuha nila itong si Darren Mayo. Kung sakasakaling makuha nila to si Darren Mayo bilang future 6'8 guard, yan ang magiging secure na yung future, magiging set na yung future ng TNT. Dahil si Jordan Heading at si Darren Mayo na ang magiging point guards nila. Samantala si Reyna Batak ang pwede nilang maging shooting guard. Samantala naman, itong San Miguel Beer, meron lumabas na report dito sa PBA News sa Facebook na kinokonsidera raw nilang i-trade dito si Jeron Teng dito sa Phoenix Fuel Masters kapalit ni Jason Perkins. Yan daw ngayon ang lumalabas na mga reports at mukhang importante ito para sa Beermen dahil alam naman natin lahat na sila ay naghahanap ngayon ng isang power forward na merong 3-point shooting at yan ay maibibigay sigurado nitong si Jason Perkins kaya nga siya ang gustong makuha daw ngayon ng Beermen. If ever matuloy itong nabanggit na trade, malaking bagay para sa San Miguel ito si Perkins dahil mag-feature dito sa sistema na gustong pairalin nitong Beermen. Samantala naman ito si Jeron Teng, alam natin na siya walang masyadong nakukuhang playing time dito sa San Miguel. Pero sa totoo lang naman ito si Teng, nung yan ay naglalaro pa dito sa Alaska at sa Converge FiberXS, ito ay starter. At nakita natin nung siya nag-i-start at binibigyan ng minuto, ito nag-average ng double figures. So hindi naman natin masasabi na talagang hindi mahusay na player itong si Jeron. Sobrang lalim lang ng bench ng SMB. Kaya hindi siya nabibigyan ng minuto. Kaya sa tingin ko, hindi naman masasabing masyadong one-sided ang nabanggit na trade. Plus mas bata itong si Jeron Teng dito kay Jason Perkins. Pero ang habol kasi dito ng San Miguel yung experience at syempre yung maibibigay na tulong ni Perkins bilang isang power forward. Kaya wag na tayong magtaka kung sakasakali nga na matuloy ang nabanggit na trade at itong si Jason Perkins ay mapunta dito sa San Miguel. At sigurado magiging maganda ito para dito sa Beermen. Lalo na at sila ay naghahanap nung masasabi nating talagang true compliment dito kay Junmar Fajardo. Ever since kasi nung nawala si Arwin Santos, wala na silang nakuhang player na katulad nito, yung 6'4 na merong perimeter game. At mukhang si Jason Perkins na nga talaga yung hinahanap ng San Miguel at iyan yung makukuha talaga nila at magbibigay ng lakas para dito sa koponan ni Coach Leo Austria. At ito namang Barangay Ginebra, base dun sa mga reports na nakukuha natin, ay mukhang isa-sign up ang unrestricted free agent na si Nick Demusis. Si Nick Demusis ay isang 6'5 power forward at ito'y pinakawalan ng Rain or Shine Elasto Painters pagkatapos nilang bigyan ng kontrata naman ito si Chris Porter. Dahil dyan ang nangyari, nadagdagan ng players itong Rain or Shine dahil si Bob Belga nandun pa rin sa reserve list nila at i-activate nila yan kapag ready na maglaro. So, si Nick Demosis ay nawalan ng slot dito sa Rain or Shine kaya siya na free agent at pwede na siyang makuha ng Barangay Ginebra. Itong si Demosis ay isang hustle player. Kung napapanood nyo yung mga laro nito, mas kinoon pa ang style niya parang si Rudy Hatfield. At iyan yung tipo na mapapakinabangan talaga ng Barangay Ginebra. Dahil ang Ginebra ngayon, nangangailangan o tinatawag natin ng mga physical at mga players talaga na handang mag-dive para doon sa bola.
At parang diyan babagay talaga itong si Demosis. At yan nga ang dahilan kung bakit ngayon itong si Coach Tim Con ay tinitignan yung posibilidad na makuha ito at maidagdag sa kanilang lineup. Kaya nga magiging maganda para dito sa Magnolia Chicken Templados o rather dito sa Hinebra kung makukuha nila ito agad. Ang advantage kasi dito si Demosis ay unrestricted free agent. So hindi kinakailangan magbitiw ng player o ng draft pick ng Hinebra para mapapirma nila ito ng kontrata. Yan ang good news ngayon para dito sa Gene Kings at yan din ang dahilan kung bakit sila ay masasabi nating malakas ang posibilidad na makuha ito. Hindi naman nila kinakailangan bigyan to ng napakahabang kontrata. Pwede na yung sabihin nating 1 year o 1 conference or 2 conferences lang para ma-determine na kung maganda magiging performance niya. At kung okay ang laro ni Demosis, edi tsaka nila bigyan ng mas mahabang kontrata. Kaya no lose ito para dito kay Coach Tim Cone. At ang huli nating balita, itong Magnolia Chicken Templados, ito na nga pa sinasabi ng karamihan, ay maglakas sa umpisa pero mukhang kinakapos sa huli at parang ganyan na naman yung nangyayari. Dahil natalo na naman sila 2 sunod dito naman sa NLEX Road Warriors. Lumawang pa ng katakot-takot itong Magnolia pero nung bandang huli ay kinapos din at natalo dito kay Robert Bolick at sa tropa ni Coach Jong Chico. Kaya nga itong Magnolia at ever since na itong Magnolia kinuha to si William Navarro, 2 sunod na yung talo nila. Pero sa tingin ko hindi naman dapat magpanik itong Magnolia. Dahil syempre nag-a-adjust pa sila dito sa magiging role ni Navarro. Baka sabihin ng iba kasalanan niya kaya sila natalo. Tandaan natin ang Magnolia, kinakailangan na lamang mas maganda performance nila doon sa susunod na laro. At sigurado makakapasok naman sila dito sa quarterfinals. Ang importante lang ma-secure nila yung twice to beat advantage. Kapag nagamay na ni Navarro yung sistema ni Coach Victorero, sigurado magiging mas maganda takbo ng laro nila. At syempre, sa totoo lang, medyo malakas tong 2 sunod na nakalaban, itong Magnolia, itong NLEX at itong Barangay Hinebra. Pero syempre, kung si Coach Chito Victorero, medyo worrisome na yan dahil syempre, hindi maganda sa Magnolia na magsusunod-sunod yung talo dahil ever since nag-umpisa ang elimination, sila talaga lamang. So ngayon, kinakailangan na ma-secure ng Magnolia yung advantage at makabawi sila, ma-regain nila yung form nila para naman matapos na itong eliminations ng maganda talaga yung kanilang standings. Kaya kinakailangan kung ikaw ang Magnolia Chicken Templados, maging kalmado ka at kung ikaw naman si Coach Victorero, kinakailangan ma-maximize niya yung lakas nitong si William Navarro at ng iba pa nilang mga players. Siyempre, pag ganitong sitwasyon, kinakailangan ng Magnolia na makasiguro na magiging mas maganda yung resulta ng susunod din ng mga laro para naman hindi maging problema pagdating dito sa pagdadala ng kanilang mga tinatawag na experience sa playoffs. Shout out kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay RG Bueno at Talina family, kay Michael T, Anthony Alon, Ireneo Salangsang, Enju, Dexter Tomer, Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman at sa ating mga taga-subaybay.